ito ang matindi. Dahil itong si Romualdez at saka itong si Soto ay parehong na-diagnose ng mga netizen. Hindi doktor ang nakadiagnose ha, mga netizen ang nakadiagnose dito kay Romualdez at saka kay Soto na mayroong tumor, brain cancer. Ayan po. Tama po yung narinig nyo. Na-diagnose po ng mga netizen itong dalawang ito na mayroon po silang tumor, brain cancer, at ito po ay delikado na po ito. Dapat itong si Romualdez ay palayasin nyo na po dyan sa Kongreso. Dahil pag yan ay nakakagat yan sa inyo, maniwala kayo sa akin, mas matindi po ang rabies niyan. Nitong si Romualdez, matindi po yan. Dahil akala niyo sa cobra lang matindi ang rabies, maging dyan sa buaya, mas matindi po ang rabies ng buaya. Lalo ngayon, hindi nyo alam, mayroon na palang kaltog ang ulo nitong dalawang ito, si Soto at saka si Romualdez. Ngayon, dyan naman sa Senado, tadyakan nyo na palabas yan sa Senado. Dahil pag nakakagat din yan, kasi sa totoo lang yung mga ganyang mga matatandang hukluban, matitindi rin po ang rabies niyan. Lalo't inaamag na ang mga utak niyan, may mga kaltog at saltik na ang ulo ng dalawa na yan, Romualdez sa Soto na yan, delikado po yan. Palayasin nyo yan dyan sa Senado. Matindi po yan. Sinasabi ko po sa inyo, bago mahuli ang lahat, bago pa kayo makagat nitong dalawang ito, maging dyan sa Kongreso, palayasin nyo na yan. Grabe ang mga putang inang mga ito. Buisit kayo. Nasaan, Soto, ang kredibilidad mo na inagaw-agaw mo yung pagiging Senate President? Walang problema sa akin yon. Ang pinoproblema ko, papaano pang maging patas yung investigasyon ninyo dyan sa flood control project na yan na kung saan trilyon-trilyon ang winaldas na pira ng mga unggoy na mga kawatang ito, nakasabwat ang mga senador at mga kongresista dyan, na sa tingin nyo mayroon kaming aasahang patas sa inyo, ay may kaltog na ang ulo mo. For delikadisa, lumayas ka dyan, Soto. Unang-una, tingnan mo, isang tawagan lang ni Martin Romualdez sa iyo. Bumigay ka na. Napakagunggong mong tao. Hindi mo na isinalang-alang ang kredibilidad ninyong mga senador dyan sa Senado. Nagmukha kang isang ing-ing na tanga ka pa, bobo ka pa. Kasi nga, mayroon ba kami maasahan sa inyo ay may mga kaltog na nga yung mga ulo ninyo? Kasi may mga cancer na kayo. May mga tumor, brain cancer na kayo. Kayong dalawa ni Tambaloslos. Buwak ka ng ina ninyo. Ang kapal ng pagmumukha, isang tawagan lang, pare. Hindi na namin isasauli sa Senado itong si Bryce Hernandez na ito. Pumayag naman itong bobo na ito. Hindi na sinalang-alang yung kapakanan ng buong Kongreso. Para po malaman lang ninyo, doon pa sa hindi pa nakakaalam, ito pong si Soto at saka Romualdez, ito magkumpare po yan. At close po yan. Magkumparing parehong may saltik ang ulo. Bakit ko sabing may kaltog at may saltik ang ulo nito mga hayop nito? Una, kung ito ba ay walang mga saltik ang ulo nito, yang kabigabila ang protesta, hindi pa sila nahiya dyan. Yang kabikabila ng mga pinangalanan na yung Romualdez na yan, Saldi ko na yan, hindi pa nila magawang lumayas dyan. Di may kaltog ang ulo. Buisit kayo. Kaya po magkumpare ito, itong dalawang may kaltog ang ulo na ito na mayroong brain cancer.
malaki na po yung tumor sa utak nitong mga ito. Malaki na. Kaya, idideklara na po yan nila na stage 4 cancer na rin po yan mga yan. Baka stage 5 na nga yan. Or baka stage 10 na yung cancer nito. Baka bukas lang, makalawa, idideklara na lang. Kinabukasan yan, pag dinala sa hospital yan, dead on arrival na yan. Ano ang maaasahan namin sa inyong mga investigasyon na yan? Itong si Lacson na, ilang bang bisis nagkanya noon pa, nung panahon pa noon, ang sinasabi ko. Yung panahon pa noon, walang ginawa yan, kundi magbulgar, magngak-ngak, may isa rin may brain cancer ito. Pero wala namang kwan. Pagkatapos niyang magngak-ngak yan, iiwanan na yan. Hindi ko nga alam kung bakit nakakalusot sa kaso ito mga ito eh. Ito may mga brain cancer na ito eh. Tanginan nyo. Huwag kang pakasiguro. Ha? Huwag kang pakasiguro kung magtatagal ka dyan sa bilang Senate President. Baka bukas makalawa lang, palalayasin ka rin dyan mga kapwa mo senador. Sino ba ang pwede kong utusan dyan sa inyo sa mga senador kayo? Ha? Ikaw Bato de la Rosa, inuutusan kita. Yung mga kumamperito kay Soto, ha? Yung mga kumamperito, yung mga bumutod yung kay Soto na yan, sige, magbabayad ako ng tigwa 100 million sa kanila para lang mapatalsik yung si ko na yan. Si may brain cancer na yan. Sige, gapangin mo na lahat ng mga bumutod yan kay Soto na yan, babayaran ko 100 million. Bawat isa. Para lang mapatalsik itong kon ito. Wala tayong maaasahan dito sa may brain cancer na ito. Puwa ka ng inang ito. Isa pa. Na-dismiss na yung kaso na ihinain ni Amy Marcos Ombudsman laban dito kay Remulla. Dinismiss ng ombudsman. Anong ibig sabihin yan? Talagang bibirada yan maging ombudsman itong si Remulla na ito. Kasi tingnan nyo ang pattern. Magkakawan po ito, magkakadugtong-dugtong ito. Magkakasabwat itong mga kawatang ito. Ano ang maaasahan natin dyan? Kung yan ang maging kwan, kung yan ang maging ombudsman, absuelto si Saldico, absuelto si Martin Romualdez, absuelto yung mga kawatang mga putang mga nandyan mga ibang congressman na yan. Absuelto lahat yan. Maniwala kayo sa akin. So saan pa pupulutin itong mga kababayan ko? Wala na. Kaya ngayon 21 sa linggo po yan. Isang linggo ba o ngayong linggo na? Hindi po, sa isang linggo, sa 21. Sumama na po kayo diyan sa gaganaping rally. Diyan daw yata sa Lunita yan. At hindi po totoo yung in-announce na Iglesia ni Cristo na hindi sila sasali. Sasali po ang Iglesia ni Cristo. Sasali. Ang basihan po nitong Iglesia ni Cristo kung bakit sasali itong mga ito, dahil po ipaglalaban na rin po nila yung talamak na korupsyon dito sa bansa natin. Talamak na pagnanakaw nitong mga animal na tambalos-los ito. Hindi po totoo yung mga pinapalabas nila dyan na kunwari, yun daw yung ang sabi raw ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na hindi raw sila sasali dyan sa rally dyan sa linggo sa September 21. Hindi po totoo yun. Sasali po sila. Maglalabasan po lahat yan. At titingnan ko rin po kung makakapunta ako dyan dahil nga ito, madalas po ang pandito eh. Madalas po ang tawag ito, yung LPA. Ano ba yung sinasabi ng LPA na yan? At pagkaganyan po, lalo na kung may signal number 1, wala na pong barko na natatawid dyan mula rito sa amin sa Mindoro papuntang Batangas. Pero titingnan ko po kung paano kami makatawid dyan. At sasali na rin po kami dyan.
At isasama ko na rin po itong mga katutubo rito na mga kababayan ko at padalhin ko na rin po sila ng sumpit. At yung may haharang-harang dyan sa rally na yan, pasusumpitan ko sila. Yun po yung sumpit na may kwan po yan. May bala na matulis na bakal, tapos nakababad po yan sa kamandag ng kubra. Kaya tatamaan yan, tataob yan dyan. Kaya walang kukan dyan, walang haharang-harang dyan. Mas maganda nga kung mga politiko na nandyan, para dyan palang tatalupan ko na ng buhay yung mga politikong yan. Yung mga kawatan na yan. Mr. Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa, gapangin mo na yung mga bumuto kay Kwan. Bumuto kay Soto. Ang gusto ko mabaliktad dyan, kahit na sinong ilagay ninyong Senate President dyan, kahit sino, wala akong pakialam. Basta ang mahalaga, mapatalsik ninyo yan dyan. At maibalik itong si Marcolita bilang Blue Ribbon Committee. Walang si Kwan yan, Lacson yan, ibibinta lang niya yung Kwan yan. Investigasyon na yan, maniwala kayo sa akin. Kinampihan na nila si Bryce Hernandez na bilyon-bilyon ang pinapatalo sa sugal, sa kasino. Ano pa ang mapapala natin dyan? Ngayon pa lang. Kaya isa rin po yan na may wrong tumor, brain cancer sa ulo. Isa rin po may saltik sa ulo yan. Tanungin nyo nga, kung hindi totoo itong sinasabi ko, noong panahon ng baliling-baliling na yan, hirap lang magyabang dito. Sabihin ko, makita lang niya yung noo ko pag hindi ko maripas ng takbo yan sa akin. Ang laki ng atraso sa akin yan. Huwag naman siya. Sa totoo lang, kung ako sa inyo, ng mga buwaka ng ina ninyo, ng mga senador at mga kongresista, magpahinga kayo. Alam nyo kung bakit? Kunin nyo muna. Pagpahingahin nyo muna yung pagiging kawatan ninyo. Dahil kasi, maniwala kayo sa akin o hindi, may matitimpuhan sa inyo na makakahuli sa inyo. Pag nahuli kayo, sinasabi ko sa inyo, mula ulo rito hanggang talampakan, tatalupan kayo niyan at ibababad kayo sa suka na may asin na may sili. Tandaan ninyo yan. Buwak ka ng ina niya. Itong mga pinaggagawa ninyo. Mga kababayan, walang mapupuntahan itong pagiging president ng Senado nitong Soto na ito. Una, sinabi ko na, may tumor brain cancer na yan, stage 10 na yan. Silang dalawa ni Romualdez may kaltog na at may saltik na ang ulo niyan, maging itong si Lacson. May kinakampihan ba ako rito? Wala akong kinakampihan. Nakikita ko lang, papaanong uusad itong investigasyon dito sa mga bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na nilaspag nitong mga kawatang ito. Kung ganito, una, hindi sa kumakampi ako kay Marcolita, pero yung strategy sana niya, sinasang-ayunan ko yun eh. Yung ilalagay sa Witness Protection Program muna si Diskaya. Okay? Hanggang sa sabihin niya, hanggang sa ikumpisal niya lahat yung mga nakatransaksyon nilang mga congressman yan. Ngayon, pag lumabas na yon, pitpitin nila lahat yung mga yan. Kung talagang gusto talaga ninyo ng hostisya at mapabalik yung mga ninakaw nitong mga ito, ng mga congressman na ito. Pitpitin na yan. Ngayon, walang pinapatawag. Yung sinasabi ni Toby Chanko na kasali, yung pagkarami-rami ng pangalan ni Saldico, pinatawag mo ba? Hindi. Ito bang Romualdez ito, bakit ayaw niyong imbestigahan tong hayop na ito? Sino ba itong magputang na to? Speaker of the House lang yan. Putangin niya. Kung sino man ako'y hindi ko malaman. At kung sa pagsilang ko'y pinataw na sa aking pagkataong pagkakasala ng aking mga magulang,
patawarin ako ng Diyos. Subalit magdurusa ang dapat na magdusa. Ako, si Junior Birana, ang bandido ng Mindoro. At patutunayan ko sa inyo kung gaano ako kabandido sa mga taong mga kawatan, sa mga taong nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Bumalik na kayo sa sinapupunan ng mga ina ninyo. Hindi ko kayo tatantanan na mga baka ng ina niyo, mga magnanakaw kayo, mga bullshit kayo. Wala na po tayong maaasahan dyan. Itaga nyo pa. Itong sinasabi kong ito na wala nang maaasahan dyan, mababaliwala lang lahat yan. Una, putya, di ba bilyon-bilyon nga ang mga ninakaw nitong mga animal ito? Ha? Itaga nyo ito sa ulo ni Bato de la Rosa. Kung hindi magkatotoo itong sinasabi ko, mababaliwala yung investigasyon yan. Puro dismiss lahat ang kaso niyan. Bakit? Sa halip na ipabalik nila sa gobyerno yung mga ninakaw nila, dadalhin lang yan kay Soto, dadalhin lang yan kay Romualdez, dismiss ang kaso, at kasama pa itong kung ma-appoint na ombudsman itong mukhang panggatong na ito. Saan pa? Para lang din malaman ninyo, mga kababayan, kung papaano kadimonyo itong mga nandito. Sinabi ko na po yan lahat ng mga cabinet secretary nitong bangag na ito, lahat itong mga demonyo. Ang totoo, kung bakit ito pinalayas agad ito si Torre, tinanggal agad yan bilang chief of police. Kasi nga, hindi umayon doon sa kagustuhan ni John B. Cremulya na sekretary ng SOJ para bumili ng baril na 80,000 piraso na nagkakalaga ng 8 billion pesos. Ay samantalang kung 45 lang, mga kwan lang yan mga 30 to 40,000 lang isa. Computin nyo. Lalabas na ang isang baril nasa nasa 100 billion. See? Yan yun. Kaya hindi kayo nakakasiguro dito. Lahat po itong mga nandyan sa gobyerno ni Bangag, mga bangag talaga. May mga kaltog ang ulo, may mga saltik ang ulo, may mga kanser ang utak nito, inuud na mga utak nito, kaya hindi na nagpapangsyon. Ang alam na lang nila gawin kung papaano magnakaw itong mga animal na ito. Pero yung sasabihin na iisipin nila kung papaanong gumanda ang kalagayan nitong mga kababayan ko, hindi po. Malayo sa katotohanan. Dahil kung talagang gusto nilang paangatin ang buhay nitong ating mga kababayan, napakadali. Sobrang napakadali. Ako kahit na nakapikit ako, alam ko kung paano ko paangatin ang buhay nitong ating mga kababayan. At alam ko, alam nila yan. Alam nilang napakadali kung paano paangatin itong mga buhay nitong ating mga kababayan. Alam nila yan. Kahit paano may talino itong mga ito. Ang problema nga lang, ang talino nila, ginagamit nila kung paano magnakaw ng limpak-limpak na pera. Hanggang doon lang ang utak nila. Yan ang katotohanan. Kaya nga, wala. Senate President, itong si Soto, wala pong problema sa akin kung abogado o hindi. As long na
ginagampanan ang trabaho or as long na walang pinapanigan. Ang problema, maliwanag yung pagpanig niya at kayang-kaya siyang diktahan ni Romualdez na isa ring may kaltog ang ulo. Imagine niyo yan. Pati ba naman ang Senado kayang kontrolin na nitong isang tikbalang na ito? Humarap kayo sa akin pag hindi ko dinurog lahat ang mga bungo ninyo, mga putang na nyo. Kabuisit kayo eh. Inuulit ko lang po, sa September 21, linggo po yan, alas 9 po yata. At sumali na po kayo, yung po malalapit dyan. Sumali na po kayo. At kapag nakatawid po kami dyan ng mga team ko, tatawid po kami. Pipilitin po namin makatawid. At para nandyan po ako. At kahit pa paano ay makapag-kwan tayo. Makapag-abot ako ng kaunting tulong dyan. Kaya sabi ko nga po, matatagalan pa kung makakachimpo pa ako nitong mga bayawak na mga kawatan to. Kayo ang manghuli ng mga bayawak na mga kawatan ito. Itawag nyo sa akin, pupuntahan ko kung saan nyo dinala yung mga bayawak na kawatan na yan. Papalitan ko ng kamuting dilaw. Nagkakahalaga yung kamuting dilaw na 4.5 million. Kaber. Bayawak or buaya na kawatan, ha? Ang pinag-uusapan natin dito. Itawag nyo sa akin. Kami nang bahalang mag-pick up. At habang nakuha namin sa inyo, pag hindi ko tinalian ang liig niyan at ipapahila ko sa sasakyan yan, hanggang sa malagutan ng hininga yung mga animal ng mga buaya na yan. Nanggigigil talaga ako. Ay, naku, Diyos ko. Pag nandito lang kayo sa harapan ko, maniwala kayo sa akin. Hindi mapapakinabangan pati kaluluwa ninyo. Sa tuwing nakikita ko lang itong mga iniikutan namin na sobrang pagkadami-dami na ng mga kababayan nating talagang hirap na hirap sa buhay. Matagal ng panahon na hirap sila sa buhay. Pero hanggang ngayon, ni isa sa inyo na mga politiko, wala man lang nag-initiate na pag-usapan ninyo dyan kung paanong mapaangat man lang ang buhay nitong mga kababayan ko. Hinahayaan ninyo. Napakawalang konsensya ninyo. O, ulitin ko lang po. Sikapin yung tadyakan yan dyan sa Senado, itong Soto na ito na mayroon ng kanyan. Brain cancer yan. Delikado yan. Pag nakapangagat yan, maniwala kayo sa akin. Hindi na kayo aabutin ng ospital. Sementeryo ang pagdadalhan sa inyo dahil matindi ang kamandag niyan. Pagka mga ganyan matatandang hukluban na ganyan, matitindi ang mga kamandag niyan. Kaya tadyakan nyo na yan palabas ng Senado. Hayop na yun. Natutumba-tumba na nga ngayon. Pag nandyan pa nga, tadyakan ko yan eh. Imbatihan nyo nga ako dyan. At para, nako, pakita ko sa inyo kung paano akong tumadyak. Pag tinadyakan ko yan, ha? Tikot. Lilip. So, hindi basta, pan lang yan. Sa bintana, dadaan yan pag tinadyakan ko yan. Ito rin, tikbalang na ito. Naku! Mario Joseph. Anyway, sa lahat po ng mga subscriber ko, ipagpaumanhin nyo na po kung ganito na naman kagaspang itong pananalita ko. Pasensya na po.
Humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Pero hindi ko lang po kasi talaga maiwasan na maging malumanay dahil dito po sa mga kababayan natin na ang dami pong hirap na sa buhay ngayon. At yun po ang nag-uudyok sa akin kung bakit ganito ang galit ko sa mga kawatang mga politikong ito. Pakaingat po kayo dahil mayroon na naman daw LPA na baka maging bagyo na naman daw. Ingat po kayo lagi para hindi po kayo magkasakit. Iwasan nyo pong magkasakit dahil mahirap pong magkasakit. Muli po, dalangin ko na kayong lahat ng mga subscriber ko ay datnan na ng swerteng walang hanggan. Konting antay lang po kung hindi pa man dumarating sa inyo. Pero titiyakin ko sa inyo, wala po akong sinabi rito na hindi nangyari. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Mahal na mahal ko po kayong lahat.